Good day, brothers and sisters in Christ. Welcome to Jesus Our Life Giver Worldwide Ministry. We are so blessed to have you tuning in with us right now. But before listening to this week's message, we gladly invite you to our weekly announcements. First, we have our midweek service online. This happens every Wednesday at 7:30 p.m. You can check out our official Facebook page for more details. Next, we have our Dawn Watch, which happens every Saturday, 5:30 to 7 o'clock a.m. at our church. You could invite your friends and family to join us in seeking God first in the morning. Third, every Saturday at 3 o'clock p.m., prayer and intercession takes place at JOL Children's Room. Since we acknowledge that prayer is the backbone of the church, we want to invite everyone in knowing the power of what intercession can do. And of course, we have our Sunday worship service. First service starts at 8 o'clock a.m., while second service starts at 10 o'clock a.m. But for those who are not yet allowed to physically gather with us, we still have our online Sunday service, which broadcasts live at exactly 8 o'clock a.m. on our official Facebook page. We would like to invite everyone to please subscribe to the official YouTube channel of our church. You can click the link above this video to subscribe. And that's it. Let's be excited for what the Lord has prepared for us today. We pray that this message will not only inspire us, but also transform our lives. Happy listening, and God bless everyone. Pakibati yung katabi, sabihin mo sa kanya, maganda ka pa sa umaga. Yung nasa likuran, maganda ka pa sa umaga. No laki ag may babagan magana, bagami agwapo. Amen? Alam niyo, sabi ng Bible, sa Hebrews chapter 10 verse 25, na pahalagahan natin ang pagtitipon. At sa ating pagpapahalaga sa pagtitipon, ang responsibilidad natin ay to encourage one another. Hindi ka narito para i-encourage. Pakisabi sa katabi, narito ka para i-encourage ang iba. It is our responsibility to encourage one another. Amen? Kaya, pwede bang humanap kayo ng kapartner, babae sa babae, lalaki sa lalaki, at I believe in the power of the laying of hands. I-lay hands natin siya dahil ang sabi ng Biblia, when we lay our hands, ang Lord ang nag-a-anoint sa ating kamay para gumaling yung mga may sakit. Nasa Mark 16 yun. And I believe, isa ito sa mga doktrina na nakakalimutan ng iglesia. Natatakot ang mga Kristiyano to lay their hands on the sick. But maraming araw na gusto kong gawin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Pakisabi sa katabi, may kapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Pwede ba, bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, kumuha tayo ng kapartner at pag-pray natin siya. Di natin alam kung anong pinagdadaanan yan. Amen, kahit short lang, wag niyong habaan. No? Buti na lang sa angel kanina, hindi niya hinabaan. Kung hindi ako nakapag-preach. Amen. Pag-pray natin. Kung may sakit siya, i-lay hands nyo. Nag-a-agree ako doon. Anumang sakit at karamdaman sa parte ng katawang yan, remember, nung umalis ang mga Hebreo sa Egypt, ang sabi ng Biblia, they are all well. Hallelujah. Tanungin nyo kung may sakit. Lay hands nyo. In the name of Jesus. Woo! Amen. Thank you for the fire.
Salamat sa apoy. Hallelujah. Amen. Woo! Amen. That's it. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Amen. Amen. Ang ating teksto ay matatagpuan sa Luke chapter 5 verse 1 to 11. At magbasa po tayo lahat. Ang sabi niya, verse 1, "And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, stood by the lake of Gennesaret, and saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of the ship, and were washing their nets." Verse 3, "And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught." Verse 5, "And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and I have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. And when they had done this, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished in all that were with him at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. In verse 11, last verse, "And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him." Palakpakan natin ang Lord. Very familiar na kwento sa Biblia, at hindi ko alam kung ilang beses na akong nagturo dito sa tekstong ito, but iba't iba yung topic. At ang kwentong ito ay punong-puno ng revelation. Amen? Alam nyo ba na ang salita ng Diyos ay punong-puno ng revelation? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ay, alam ko na yan. Why? Because marami pa tayong dapat malaman na kapag ito ay inireveal ng Lord, ay saka lang natin malalaman. In verse, doon sa kwento, nakita natin na itong si Pedro ay naglilinis ng kanyang net. Bakit? Kasi nga, tapos na siya eh. But makikita din natin doon sa story na wala siyang nakuha. Hiniram ni Jesus yung kanyang bangka, nagturo si Jesus, no? At pagkatapos nagturo ni Jesus, ang sabi niya kay Pedro, launch out unto the deep. Ang sabi ni Pedro, Lord, we have toiled all night. Panginoon, isang gabi kaming namalakaya, buong gabi kaming namalakaya, wala po kaming nakuha. Pero at thy word, sa ibang translation, nevertheless, sa King James, nevertheless at thy word,
I will let down the net. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito is entitled, Launch Out into the Deep. Amen? Launch out into the deep. Nabanggit ni Jesus kay Pedro, launch out unto the deep. Now, ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito is to begin doing something that is new and very different what one has been doing. Bakit? Kasi nga tapos na si Pedro eh. Pero gusto ng Diyos na mag-start siya muli. Bakit? Dahil wala siyang napala nung siya ang gumawa. Hello? Sino dito sa ating kalagitnaan na gawa ka ng gawa pero kung minsan parang kulang? Amen? O gawa ka ng gawa pero parang walang nangyayari. Now, it's high time to let God do His job. Do His work. Bakit? Hindi lahat ng bagay kaya mong gawin. Lalong-lalo na kapag gusto mong makita yung kapangyarihan ng Diyos. Only God can do things. Extraordinary things. Mayroon tayong great na Diyos. He's a great God. Amen? He is all-powerful. To begin, parang, kung tayo si Pedro, parang wala kang napala. Ginawa mo ang lahat, wala kang napala. Pero ang sabi ni Jesus, launch out to the deep. Mag-start ka muli. Bakit? Dahil mayroong i-reveal ang Diyos sa Kanya. Hindi masamang mag-start muli. Lalong-lalo na kung nakikita natin na yung mga ginagawa natin ay walang pupuntahan. Wala tayong napapala. At ang maganda dito, ang Lord ang nagkuman sa kanya to launch into the deep. To start all over again. To begin. Hindi masamang mag-umpisa. Lalong-lalo na nag-uumpisa ka with the direction of God. Amen. Sino dito parang, yung buhay niya parang walang, di naman walang silbi, ano? Pero parang walang nangyayari. Parang walang pupuntahan. Parang wala lang. Sino dito yung parang iniisip niya na antuyay bilay? Unugip, mangan, mantrabaho, unsumpet, mangan, unugip, umbangon, mangan, mantrabaho. Agi wala ilalok may panamo sawa. Antayo laman. Parang nakakasawa. Parang walang nangyayari. Di ba? But God is telling Peter to start, to begin. Why? Dahil may gagawin ng Diyos. Amen. Pakisabi sa katabi, hindi masamang mag-umpisa. Lalong-lalo na kung iniuutos ng Diyos ito. Alam niyo ba nakaka-excite dito? Dahil may gagawin ng Diyos. Wala siyang napala. Pero para makita niya ang kilos ng Diyos, kailangang sabihin ni Jesus, go to the deep. Pumunta ka sa malalim. Bakit? Alam niyo, bakit? Every time na nagkakaroon ng bagyo, kikita natin yung basura nasa ibabaw. Right? Pumupunta sa ibabaw. No? Pag nananatili tayo sa ibabaw, ang makukuha natin puro basura. Pero pag pupunta tayo sa malalim, mayroong isda doon. Alam na mga mangingisda yan. Kaya mangingisda sila hindi doon sa mababaw. Dahil nandoon umaapaw yung mga basura doon sa labas, doon sa mababaw. Alam din ni Jesus yon. Pero ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay hindi lang yung pangingisda dahil wala namang mangingisda dito. Right? Meron bang mangingisda dito? Amen? Pangalawang meaning nun, to start a new activity, especially one that involves some risk. Bakit risk? Alam nyo ba na si Pedro ay ipinanganak na mangingisda?
And nung sinabi ni Jesus, launch out unto the deep, mangingisda si Pedro. Si Jesus karpintero. Hello? It is a risk. Bakit? Kasi kung titingin siya doon sa natural standpoint, walang mangyayari. Pero mabuti na lang, si Pedro hindi tumingin doon sa natural. Doon sa kung sino si Jesus naturally. Dahil anak siya ni Jose na karpintero, normal lang na magiging karpintero siya. Hindi siya tumingin doon. Anong tiningnan niya? Yung pagka-Diyos ni Jesus. Kaya sinunod niya actually si Jesus. Now, our proposition, Jesus has a desire for us to launch out into the deep. Bago mo i-click yung ano. Ano bang nasa isip ng Panginoon? Ano bang nasa isip ng Diyos nung sinabi niya, launch out unto the deep? Kuminsan kailangan natin magtanong sa Lord, Lord, bakit mo ba sinasabi ito? Ano bang ibig mong sabihin? Ano bang nasa isip ng Diyos? Ano bang nasa puso ng Lord? Bakit niya sinabi kay Pedro, Peter, launch out to the deep for a catch. No? Ano bang nasa isip? Ano bang desire ng Lord? Actually, ito yung sinabi ng Lord, ito yung desire niya. Ang salita ng Diyos ay kalooban ng Lord, right? Ano man ang sasabihin ng salita ng Diyos, this is the desire of God in our life. This is the desire of Jesus sa atin. Kaya dito sabi niya, launch out to the deep. Ano ang desire ni Jesus para sa kanyang mga anak? Pag i-relate natin sa atin ngayon, Jesus has desire for us to launch out into the deep. Therefore, be a person of depth. Gusto ng Lord, maging malalim tayo. Pakisabi sa katabi, magpakalalim ka. Saan? Sa relasyon natin ng Lord. Alam nyo ba na tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus para maibalik yung relasyon ng tao sa Diyos? Hello? Yun ang gustong mangyari ng Lord. Yung relasyon natin sa Diyos ay maging malalim. Hindi mababaw. Bakit? Dahil kapag lumalalim tayo sa ating relasyon sa Lord, may nangyayari. Pakisabi sa katabi, magpakalalim ka sa iyong relasyon sa Diyos. Bakit? The more na lumalalim tayo, nakikilala natin kung sino ang Diyos. Nakikita natin kung ano ang kaya niyang gawin. Meron akong naisulat noon pa, ewan ko kung anong taon ito, na hindi nakalagay dyan, at naalala ko lang kanina, nung nagbibihis ako. Ang sabi niya dito, ay the significance of what people accomplish in life is directly related to their relationship with God. Ulitin ko. The significance of what people accomplish in life is directly related to their relationship with God. Amen. Ang mga nagagawa nating may significant, no? Ay nakaangkla ito sa ating relasyon sa Diyos. Yung mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Yung mga pangyayari na sa mata ng tao ay hindi kayang gawin ng tao, ay nakaangkla ito sa ating relasyon sa Diyos. Kaya nga kung mayroon mang pag-iigihan in these last days, walang iba kundi yung relasyon natin sa Diyos. Ano ang nasa isip ng Lord? Ano ang nasa isip ng Panginoon? Ano ang desire ng Lord? Magpakalalim tayo sa Panginoon. Pakisabi ulit sa katabi, magpakalalim ka. Hello? This morning, kung parang walang nangyayari sa ating Christian life,
parang walang nangyayari sa ating buhay. Amen? Ay dahil doon sa relasyon natin. Baka naman napakababaw nung relasyon natin sa Lord. Assess our relationship with God. Parang sa manliligaw yan. No? Nag-start kang manligaw, ang gusto mo, pakasalan mo, dahil mahal mo. At ang pinakamalalim na relationship ay yung relationship ng mag-asawa. Bakit? Dahil kapag ang mag-asawa, ang lalaki at babae nag-asawa, doon niya makikilala kung sino yung lalaki, kung sino yung babae. Doon mo lang makikilala ang tao kung sino siya, pagkasama mo siya lagi. Hello? Bakit essential, bakit napakahalaga na magpakalalim tayo? Para makilala natin ang Diyos. Hello? Para magpakilala ang Diyos. Nakita natin doon sa kwentang sabi ni Jesus, launch out to the deep. Gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak ay malalim. Yun ang kalooban ng Lord. Gusto niya i-display kung sino siya. Gusto niya ipakilala niya kung sino siya. No? Sino ang pinagpaparanasan ng Lord ng ganitong mga senaryo? Yung mga gustong lumalim. Kaya nga napakahalaga na magpakalalim tayo sa Panginoon. The truth is, those who are eager to know God intimately will experience transformation. Sino yung babaguhin ng Lord? Sino yung itra-transform ng Lord? Yung mga eager. Yung mga gusto. Yung mga willing. Even the Bible says, alam nyo ba na, ang sabi ng Isaiah 1:19, be willing and obedient, and you shall eat the good of the land. Pwede namang sabihin niyang, be obedient and you shall eat the good of the land. Dahil pwedeng gusto mo, pero you are not willing. Nagpapakilala ang Diyos sa mga willing. Alam niyo, nung nabunagin ako, ay wala akong ginawa kundi ang manalangin. I spend time in praying and reading the book, the Word of God. Puro gawain yan. Kaya nga, yung resulta nun, kahit saan ako, mayroon akong nasisiran ng mga tao. Tama yung binasa ko kanina, the significance na yung mangyayari sa tao ay related sa kanyang relasyon sa Diyos. Pag malapit ka sa Diyos, alam mo kung ano yung tibok ng puso ng Diyos. Pag malapit ka sa Diyos, makikita mo kung anong ginagawa ng Diyos. Kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. Pero kung malayo ka, hindi mo makikita. Kaya nga, God wants us to be transformed. God wants to transform us, but we need to be eager. Hindi na nagbibiro ang Diyos. Ito na yung panahon na dapat tayo'y nababago. Bakit? Kung malapit na ang pagbabalik ng Lord, sino ang kukunin ng Lord? Yung mga transform. Hindi lang tayo dito napunta upang makaalam, pero para tayo'y mabago. Amen? Kaya ang pagbabago ay napakahalaga dahil dito nagpapakita kung sino tayo kay Kristo. The good news is, when you get out into the deep and you drop your net, remember, yung net kay Pedro ay buhay niya. Hello? Yung net kay Pedro ay buhay niya. Now, the good news is, when you get out into the deep, because sinabi ni Jesus, and you drop your life for the sake of Jesus. Anong mangyayari? God has a blessing. They're waiting for us. Alam ba ni Pedro? Alam niyo ba na ito yung greatest catch ni Pedro? Ito yung malaking huli ni Pedro na hindi pa niya naranasan magmula nung nag-umpisa siyang maging mamalakaya.
Bakit? All of God is great. Lahat sa Diyos great. Ang plano niya sa iyo great. Ang purpose niya sa iyo great. Ang gusto niyang buhay para sa iyo is great. Why? Because He is a great God. Don't settle for less. Why? Because God is great. Bago ako pinunta ng Lord dito, narinig ko actually yun by the word of knowledge. Word of knowledge. May ginamit ang Lord na kasama kong pastor at nangusap ang Holy Spirit. Nireveal niya kung ano yung magiging mangyayari in the future. At magmula nun, niyakap ko yun. At alam niyo ba kung anong sinasabi ng Lord na word? Great! 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 Kaya kapag nakakarinig ako ng less than the revelation of God in my life, hindi ko tinatanggap. Bakit? Anong klaseng Diyos mayroon tayo? He's a great God. At hindi ako naniniwala na gusto niyang less than that great na plano niya ay yun ang gusto niyang mangyari sa atin. There is a blessing waiting for us. Kapag tayo'y nagpakalalim, kaya yung mga lumalalim, nararanasan nila yung pagpapala ng Diyos. Kaya ako minsan, hindi masamang ikumpara ang sarili. Bakit ako nagkakaganito? Bakit siya ganun at bakit ako ganito? Kung ang comparison ay meron kang nagsiselos ka ng may kabanalan, it's okay. Pero yung magsiselos ka na pababagsakin mo yung tao, mali yun. Yung selos na gusto ko ring maging ganun. Gusto ko ring maging mainit sa Lord. Gusto ko ring gamitin ako ng Lord. Gusto ko rin yung ganung buhay na kahit na ang dami na niyang anak naglilingkod pa rin. No? Holy jealousy. Positive yun. Now, kailangang ikumpara natin ang bakit nila nararanasan, bakit hindi, sa akin hindi. Bakit yung blessing parang napakadali sa kanila, bakit sa amin hindi? Assess our deepness. Assess kung gaano tayo kalalim sa Lord. Bakit? Nakasalalay sa ating relasyon sa Diyos. Ano man yung mangyayari at gagawin ng Diyos sa buhay natin. It is related to our relationship with God. Sino ang nakakakita ng pagpapala ng Diyos? Yung mga lumalalim. Kaya napakahalaga. Kaya pakisabi ulit sa katabi, magpakalalim ka. Kung nagpapadalubhasa tayo sa pag-aaral, it's okay. Ano man yung natural na ginagawa natin para tayo mas lalong maging maigi, it's okay. Pero wag nating kakalimutan yung spiritual na buhay natin. Bakit? Napakahalaga nito. Pakisabi sa katabi, magpakalalim ka. Now, what is the characteristic of a person of depth? Una, deeper commitment. Note, Peter was part-time disciple at this time. In John chapter 1, verse 35 to 42, basahin na lang natin sa bahay. Part-time in the sense that he was still working at his chosen occupation. No? Alam niyo, hindi naman lahat tinawag to pastor. Hindi naman lahat pinagkalooban ng regalo. Actually, this is the gift of the Holy Spirit. The fivefold ministry is the gift of the Holy Spirit. What is the fivefold ministry? Pastor, teacher, evangelist, prophets, apostle. Itong limang ito. Hindi mo pwedeng bawasan. Amen? Hindi lahat tinawag na ganon. Pero kung i-apply natin ito ngayon, dapat kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung trabaho natin, right? Hindi lang dapat tayo nakatuon doon. Dapat isinasama natin ang Lord sa trabaho natin.
Ibig sabihin, maging sa trabaho natin, nag-glorify ang Lord. Yun ang ibig niyang sabihin. Si Peter was a part-time. But at this time, hindi pa siya committed totally sa Lord. Kaya doon sa Luke chapter 5 verse 5, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nung narinig niya kay Jesus, sabi ni Jesus, magpakalalim ka for a catch. Pwedeng sabihin ni Pedro, teka, karpintero ka. Fisherman ako. Bakit ako susunod sa'yo? Bakit ako susunod? Mas magaling ako kaysa sa'yo na ipanganak ako sa dagat. Ikaw ipinanganak ka para gumawa ng silya, ng kama. Naturally speaking, kung gagamitin ni Pedro yung kanyang common sense, hindi siya susunod. Bakit? Kasi ganun yung occupation ni Jesus. He might have said, Lord, I know about your work, but leave the fishing to me. Pero doon sa Luke chapter 5 verse 5, hindi niya ginawa yon. Pwedeng, nung sabi niya, Lord, we toiled all night. The temptation, yung temptation na ikumpara, na gagamitin yung common sense, ay naandoon. Kasi sabi niya, Lord, we toiled all night, and I am a fisherman. Kaya lang kumambyo itong si Simon. Ang sabi niya, nevertheless, Lord, fisherman ako. Alam ko kung nasaan ang isda. Kaya lang, dahil sinabi mo, hello, dahil sinabi mo, I will let down the net. Remember, Jesus does not want us. Remember, meron pa ba? His obedience to the Lord's request showed his deeper commitment. Amen? Yung sinunod niya, ang sinabi ni Jesus, listen, how do I know na ako ay committed sa Lord? You obey the word of Jesus. You obey the word of Jesus. Hindi mo kukulangan ng Biblia. Anuman ang utos niya, susundin mo. Ano man ang gusto niya, susundin mo. Walang bawas, walang kulang. Bakit? That shows that you are committed. Hindi mo pwedeng sabihin, committed ako dahil nakikita kang tumatayo. No! Makikita mo ang commitment ng tao. Hindi sa pagtayo, kundi doon sa pagsunod niya sa salita ng Diyos. Hello! Kaya nga laging may pangangaral ng salita ng Diyos. The reason why we need to meditate the Word of God in order for us to know what we need to obey. Then we know, kapag nalaman natin, then obey it. Ang malalim sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya pag di ka sumusunod sa Diyos, it's high time na magbago tayo sa umagang ito. Bakit? It's high time to go and launch unto the deep. Bakit? Sino dito gusto ng blessing? May prerequisite ang blessing. Ang kaligtasan walang prerequisite. Though you need to believe by faith and receive it. Unconditional ang kaligtasan. Pero ang blessing para maranasan natin, it is conditional through your obedience. Hello? Siyempre, yun ang sinasabi ng Biblia. Lahat, grasya ng Lord. Wala kang ginawa. Maging ang blessing, wala kang ginawa. But in order to experience the blessing of God, you need to agree with God.
At yun ang tama. Can you imagine? No? Kung ibibigay lang ng Lord na wala tayong pagsunod, agtila mambasa, agtila undangel, andi balita itermot na sa Diyos sa katawan. Ang Lord nagbigay siya ng salita niya. Kailangan yung covenant. Yung covenant binigay niya. At yung covenant mangyayari lang kapag nag-agree yung dalawa. Ito ang sinabi ng Diyos. At ikaw na pinagbibigyan ng covenant, mag-a-agree ka sa Kanya. And then yung pangako doon sa covenant, it will show up. The blessing will show up. Tama na mag-pray ka ng blessing. But you need to assess your obedience to the Lord. Bakit? Yun ang nangyari. Yung obedience niya ang nagpapakita ng kanyang commitment, deeper commitment sa Lord. Yes, meron tayong commitment sa Lord, pero laliman mo pa. At paano natin makikita? By our obedience sa Lord. Kaya kung hindi tayo nag-o-obey sa Lord, mababaw yung commitment natin. Gusto lang nating i-bless ng Lord, pero walang pagsunod. Remember, Jesus does not want part-time disciples following Him only when things are convenient. Maraming Kristiyano, kapag gusto lang sa kasusunod, pero pag hindi convenient, hindi susunod. Kapag nahihirapan, hindi susunod. Nahihirapan tayo o hindi, kailangan nating sumunod. Bakit? Dahil ito ang gusto ng Lord. Ayaw mo man kung itong pinapagawa ng Lord, gawin mo. Bakit? Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Hindi ikaw ang masusunod. Ang masusunod ang Diyos. Pakisabi sa katabi, hindi ikaw ang masusunod. Ang Diyos ang masusunod. Amen? Kaya nga kuminsan, bakit? Kunti-kunti lang ambon yung mga nararanasan ng mga Kristiyano. Bakit? Dahil sa pagsunod. Believing and obeying God is the work itself. Parang yung blessing, parang inilatag na ng Lord. O ito, healing. Ito, peace. O ito, joy. Patience, lahat ng pangangailangan natin. Inilatag ng Lord sa hapag. Ngayon, ang gagawin lang natin, sabi ng Lord, come! Come and dine with me. Bakit? Habang kumakain ka, nare-recognize mo, bakit kailangan mong lumapit at kumain kasama siya, kasama ang Diyos? Para mare-recognize mo na ang mga bagay na ito galing sa Diyos. Hindi galing sa tao. God prepared everything we need. But He wants our agreement. He wants fellowship. Di ba ang sarap? Lord, I will take that healing soup. Wow, I am healed. Thank you, Lord. You are my healer. I will take that joy. Lord, joy comes. And Lord, thank you. Dahil ang source ng joy ay ikaw. I will take that peace. Kakainin ko, Lord, thank you for the peace comes from you. You are the Prince of Peace. Fellowship. Madaling sumunod kapag malapit ka sa Diyos. Pero pag malayo tayo sa Diyos, ang hirap sumunod. Amen? Actually, pangalawa, characteristic, 4 lang ito eh. Deeper faith. In chapter 5, verse 5b, ang sabi ni Pedro, nevertheless, at thy word, I will let down the net. Nung sinabi ni Pedro ito, ano ito? Note, Peter's answer is a statement of faith. It is a statement of faith. Where does come? Saan nagmumula ang pananampalataya? Salita ng Diyos. Hello. The moment we hear the word of God,
we have the opportunity to obey. Why? Because faith comes. Anumang turo, God has given us a choice to obey or not. But faith cometh by hearing and hearing the word of God. Nung sinabi ni Pedro, Lord, nevertheless, I will let down the net. Ito ay nagsasabi ng kanyang pananampalataya. Kanino? Kay Jesus. Doon sa sinabi ni Jesus. Kaya anong nangyari? Anong lesson dito? The lesson is we need to accept the authority of Jesus' words. Hello? We need to accept. Jesus can change. The Word of God can change our destiny. Alam niyo, hindi ko makalimutan na sinabi ni Kenneth Copeland, one word from God can change our destiny. Alam niyo bakit sinabi niya yon? Dahil naranasan niya ang Lord. Listen, don't just be informed. Dapat nararanasan natin ang Lord. Dapat ang salita ng Diyos nararanasan natin. Hindi lang ito dapat ang nafe-feed. Alam niyo, pag nararanasan mo ang Lord, mas lalo kang nagpapakumbaba. Kapag ito lang ang nafe-feed, anong mangyayari? Dahil ulo, lumalaki ang ulo. Alam niyo, nag-Bible school ako, 6 years. Alam niyo ang na-transform sa akin, yung heart ko. This is the glory for the Lord. Bakit? Nakita ko kung sino ako sa Diyos. Na wala akong alam kung wala ang Diyos. Dapat ang knowledge will transform us na makita natin that without God, we are nothing. Pero kung minsan maraming tao, itong knowledge, ginagawang puff up. Nagmamagaling. Christianity is all about transformation. Dapat nababago tayo ng salita ng Diyos. Kung hindi tayo nababago, delikado. The more we know, the more we become humble. Hello? The more we learn, the more we become. Si Jesus nga sa Philippians Diyos siya, pero He set aside yung kanyang pagka-Diyos. In taking, sabi niya, kinuha niya yung form of slave para ipakita na siya ay Diyos nagpapakumbaba. How much more? Tayo mga tao na hindi naman Diyos. Amen? Anong sabi ng Biblia? Humble yourself in the sight of God. And what happened? He will lift you up. Alam niyo yung pagsunod niya kay Jesus? Yung pagsunod niya kay Jesus, although it is a statement of faith, he believes on the word of Jesus, at ito'y nagpapakita of his humble heart. Bakit? Fisherman siya. Mas alam niya ang galaw doon sa sea kaysa kay Jesus. But because he has a humble heart, anong ginawa niya? Yes, Lord! I will obey. I will accept your authority. Your word, I will accept it. Dapat ganun tayo. No? Hindi natin naiintindihan. Take the word of God. When it is released, para ma-enjoy natin ang ating buhay. In Luke chapter 6, verse 47 to 48, ito yung mga may malalim ang pananampalataya. Whosoever cometh to me, and heareth my sayings, and doeth them, I will show you to whom he is like. He is like a man which built an house and dig deep. Ano daw? Yung mga taong nakikinig at ginagawa ang salita ng Diyos. Inahalin tulad niya sa taong naghuhukay ng malalim. The more you obey, symbolizes na naghuhukay ka ng pundasyon mo na malalim. At kapag dumating yung bagyo, ano ang magliligtas sa'yo? Yung pundasyon mo. Ano ang pundasyon mo? Yung pagsunod mo sa salita ng Diyos. Listen, ang pundasyon mo hindi lang yung salita ng Diyos, but yung pagsunod mo sa salita ng Diyos. Kaya maraming Kristiyano bumabagsak. Why? They just hear the Word of God and doesn't obey the Word of God.
Anong pundasyon natin? Hear the word. The word. And obey the word. It is our firm foundation. Hindi lang salita, kundi yung salitang sinusunod mo ang maging pundasyon mo. Listen. Kapag sinusunod mo yung teaching about giving, saan ka ipinupundasyon? Kapag may pagsubok sa pera, hindi ka matitinag. Bakit? You are digging deep. You know and you know that God will provide you. Remember, seed will produce of its own. Kung ang teaching holiness at ginagawa mo yung to avoid sinning, kahit na anong temptation para ikaw ay magkasala, you will not take it. Why? You are digging deep. At kahit may temptation, di ka matetempt. Bakit? Because of your foundation. What is your foundation? The Word. And your obedience to the Word. Yun ang sinabi niya. Nakita nyo? Saan nagmula yung pundasyon natin? Sa salita ng Diyos. Pero may party ka. You obey the Word. Ano mang party mo sinusunod ng Lord, hindi ka matitinag doon. Kung hindi mo sinisunod ang Lord doon sa finances mo, darating ang pangangailangan, babagsak ka. Bakit? Hindi ka sumusunod eh. Hello? Ano mang sinabi ng salita ng Diyos, if you hear and obey, it becomes your solid foundation. Hello? Kaya kung ano yung utos na hindi mo nasusunod, quick to obey. Bakit? It becomes your foundation. At alam ng kaaway kung saan ka titirahin. Yung mga hindi mo sinusunod, doon ka ititempt. Doon ka ititempt. At doon ka babagsak. Eh gusto ng Lord, di ka matinag. Why? Because blessings await those. Yung mga malalalim na Kristiyano. Pakisabi ulit sa katabi, ang blessing, inaantay niya yung mga lumalalim sa Panginoon. Eh, ganun pala, hindi magpakalalim tayo. Amen? Nagpapakita ito ng deep faith. Anong nangyari? And laid the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon the house and could not shake it, for it was founded upon a rock. Yung utos na ginagawa mo, it becomes your solid foundation. It's high time not just to declare our faith, but show it to God that we obey. Ito naman yung hindi deep na faith. In Matthew chapter 13, verse 5 to 6, one other seed fell on a rocky ground. Where there was not enough dirt, it grew very fast there because the soil was not deep. But when the sun rose, it burned the plants. The plants died because they did not have deep roots. Bakit namatay? Kasi hindi lumalim. Kasi hindi lumalim. Kaya nga, spiritually speaking, maraming Kristiyano magpapakita lang ng Lord, bubuksan lang ng Lord ang ating spiritual eyes to see maraming Kristiyano naghihingalo, 50-50. Why? Because they are not digging deep. When they hear the word, wala silang desire to obey the word. At anong nangyari? Walang pagbabago sa buhay. Listen, hindi mo kasalanan na isinilang kang mahirap. Pero yung mamatay kang mahirap, kasalanan mo. Lalong-lalo na kung mayroon kang Diyos. Lalong-lalo na kung nakapapakinggan mo ang salita ng Diyos. Jesus came that we might have life and have it abundantly. Alam nyo, binabalansi ko ito. Kasi laging sinasabi, spiritual. Wadya ka ni dalin. Nanggapoy na akan mo, mambikkel ka. Nanggapoy ni isulong mo, na-stress ka. Alam ng Diyos yun. Ang Diyos ipuprovide niya yung spiritual, physical, material.
Yun ang rason kung bakit niredeem tayo ni Jesus from the cross. Galatians 3. Christ has redeemed us from the curse. Spiritual curse, physical curse. Kaya nga, ang sakit hindi para sa mga anak ng Diyos. Hello? Kapag may sakit, kausapin mo yung sakit. Sabihin mo sa kanya, hindi kita tinatanggap. Alis! Hello? Bakit? Christ has redeemed us from the curse. Take what yours. Kunin mo ang sa iyo dahil ibinibigay ng Diyos ito. Hello? Itong tatlong parting ito tayo ni-redeem ng Lord. Spiritual, physical, material, financial. Pero habang binibless ka, dapat mas lalo kang pumupunta sa church. Ang problema kasi, pag binibless ang tao, nakakalimutan niya ang Diyos. Nakakalimutan niya. Nakakalimutan niyang sumunod doon sa utos ng Diyos na mag-tithes, mag-offering. Kakananton amin. Pati bini, kakananto. Diba? Kakananto. Siyempre, ang gapulay aniin to. Kasi ang may bini, ay i-separate, katumay tanong mo, katumay umbong alalamot. Amay-amay Kristiyano, amay bini, kakananda. Katon ang gapoy aaninda in the future. Pakisabi sa katabi, mukha ka na'y bini. Pakibaga, nun saman at kakanan mo. Sige, sige. Agmukha kanan! Ang tabini, kanan mo. Para tanam iman. Aray manananam, tupat mura. Inaysay manananam, aramay mantatanam. Magsasaka, manananam ira. Ayun. Dumating ang problema, anong nangyari? Bumagsak siya. Bakit? Hindi siya lumalim. Hindi siya lumalim. Ang paglalim ay napakahalaga. Pakisabi sa katabi, ang paglalim ay mahalaga. Dapat tayo lumalim lahat. Amen. In Matthew chapter 13, verse 20 to 21, in ERB, and what about the seed that fell on a rocky ground? That is like the people who hear the teaching and quickly and gladly accept it. No? Tinanggap naman nila. But they do not let the teaching go deep into their lives. They keep it only a short time. As soon as trouble or persecution comes because of the teaching they accepted, they give up. They have a choice. Mayroon tayong choice to let the word go deep. Mayroon tayong choice to let the word of God go deep. At mayroon kang choice to not let the word of God go deep. But kung hindi ito lumalim, there is a consequence. Anong consequence? They give up. Assess ourselves. Kung madali tayong mag-give up, ang word hindi lumalalim. Assess ourselves. I-assess mo sarili mo. Anong parte ng buhay mo madali kang mag-give up? Mental? Emotional? Pag mental, kumuha ka ng salita ng Diyos na appropriate about dapat na iniisip mo. Ang sabi ng Biblia, we have the mind of Christ. Casting away imagination. They cast it. When pag hindi mo ginagawa yun, anong mangyayari? Tatamaan ka ng kaaway mentally. At kapag inisip mo ito negatively, down, bababa doon sa puso mo. At anong sasabihin ng puso mo? Sawa na ako. Sawa na ako. Sawa ka na ako. Oo nga, sawa ka na. Bakit? You let it. What is the consequence? Give up. Kaya alam mo na kung madali kang mag-give up. Yan ka. Yan tayo. Pero yung mga Kristiyanong di nag-give up, they are digging deep. Their faith is deeper. Amen?
Ang paglalim ay mahalaga. The truth is, the seed sown on stony ground will never grow deeper and stronger. They could only survive for a period of time. People who are not deeper in faith are easily moved by the sufferings and test of life. Hello? Ang mga Kristiyanong hindi nagpapakalalim sa kanilang pananampalataya, pag may dumating na pagsubok, gigip up sila. Gigip up sila. Anong susi? The Word and your obedience to the Word. Yun lang ang susi dan. Wala nang iba. Makinig ka ng salita ng Diyos, and then obey the Word of God. Now, pangatlo, characteristic of a person of depth. In Luke chapter 5, verse 8, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Listen, nung nakita ni Pedro, yung milagro, first time niyang nakahuli ng napakarami, ang description ng Biblia, napakarami at malalaki. Hello? Pag nagbigay ang Diyos, malalaki. Pag nagbigay ang Diyos, marami. Sinong makakaranas ng malaki at marami? Yung mga malalim. Malalim matters, hashtag. Amen? Pus mo mamaya yun. Hashtag, ang malalim matters. Totoo yun. Nagulat si Pedro. Nung unang nakikita lang niya, propeta. Anong nakita niya? The greatness of God. Why? Dahil yung huli, ngayon lang niya nakita. Nakita niya kung sino ang Diyos. Kailan niya nakita kung sino ang Diyos? Nung nagpakalalim siya. At anong sabi niya? Lord, lumayo ka sa akin. Why? Because I am a sinful man. When you see the greatness of God, you will see yourself as nothing. Pag nararanasan mo ang Diyos, makikita mo na wala kang maipagmamalaki. Wala kang maipagyayabang. Walang-wala. Kaya yung mga taong di nakakaranas ng Diyos, mayabang sila. Hello? Mayabang sila. Yumayabang sila. Bakit? Hindi nila nararanasan ng Lord. Ang sabi niya, Lord, I am a sinful man. Away from me. Nasaan ako? Peter's unusual experience resulted to his deeper reverence to God. Yung paggalang niya sa Diyos. Ito ang nagbigay ng kanyang experience, ang kanyang karanasan na makita kung sino ang Diyos. That God is a holy God. At walang mananatiling makasalanan sa presensya ng Diyos. Listen, pag lagi ka sa presensya ng Diyos, lalayuan mo ang kasalanan. Lalayuan mo ang mali. Lalayuan mo ang hindi tama. Bakit? Lalo na kapag nagparanas ang Lord, you will see yourself. Makikita mo ang pagkatao mo at makikita mo ang pagka-Diyos niya. At sasabihin mo, Lord, I am nothing without you. Although lagi nating sinasabi, I am nothing without God, I am nothing without God. Magandang expectation, magandang declaration. But we need to experience yung word na yon, not just a statement. Dapat nararanasan natin. Kaya alam nyo, ang mga bagay na nararanasan mo, hindi pwedeng alisin sa'yo. Alam nyo, pag sabi nila na hindi nangungusap ang Lord, hey, bata pa lang ako sa aking Christian life, naririnig ko ang tinig ng Lord. At yung tinig na yon ang nagpalapit sa akin, sa Kanya. Hindi ako lumayo. Yung tinig na yon, kung bakit ako nag-full time, because I hear God telling me, mag-full time ka.
Gagamitin kita. Alam mo, unang-una ko narinig sa Lord, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thine soul. Hindi mo pwedeng alisin sa akin yun, nararanasan ko ang Lord. Hello? Kaya pag may magsasabi, hindi nangungusap ang Lord, patay ang Diyos nila. Or wala silang relasyon sa Diyos. Mababaw. Hindi nila naririnig ang Lord. Listen. In 1 Corinthians chapter 10 ba yun? 12? 1 Corinthians chapter 12. Alam niyo nangyayari sa church natin? Nang ginagamit ang aking asawa. Revelation knowledge, makikita niyo doon. The gift of the Holy Spirit. Sino nangungusap? Ang Holy Spirit. Nasaan ang Ama? Nasa langit. Nasaan si Jesus? Nasa langit, nasa kanan. Sinong nangungusap sa atin ngayon? It is the Holy Spirit. Bakit nangungusap ang Lord? It is the gift of the Holy Spirit. Buklatin nyo. Chapter 12, verse 7 to 10. Nabanggit niya, word of knowledge, word of wisdom, gift of prophecy. Hello? Doon sa unang sabi niya, do not be ignorant. Kaya yung mga nagsasabing di nangungusap ang Lord, ignorante sila. Talaga ang lakas nun, ha? Do not be, buklatin niyo ang Biblia niyo mamaya. They are ignorant. Can you imagine may relasyon ka sa ama mo, hindi mo naririnig ang tinig ng Lord? Kunwari, tatay ko'y Kuya Romeo. Di ba, limang kalupa kami matawa. Ako nariringal sugang ganto. Paano tilakak? O, arawiak si kato. Pero asinggar sa relasyon ko si kato. Naringal ko'y. Hello? Buhay ang Diyos! Amen! Hindi mo mawawala sa akin yun! Ang gano'ng patay mo ak! Nariringal ko itinig. Nasa Diyos. The Holy Spirit, what I mean, buklatin mo ang Biblia, the Holy Spirit speaks to His children. As many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Alam niyo, magpasalamat tayo that God gave us warning. It is a gift as the Spirit will, not as a spirit man, not as man's will. Magpasalamat tayo. Bakit? Inire-ready tayo ng Lord sa kanyang pangalawang pagbabalik. Giving us warning. No? Giving us warning. I thank God na tinanggap ng aking may bahay yung gift na yun. Kung hindi, wala tayong regalo. Anto yung regalo eh? Untunga nga. Right? Kaya nga ako nagpapasalamat eh. Kaya pag nangungusap ang Lord, I listen. Kahit ako ang pastor, nakikinig ako. Bakit? Mayroong greater authority ang Lord. May delegated authority ang pastor. Binigyan ako ng Lord ng authority dito sa lupa. Pero ang greater authority ay ang Lord. Kaya kung ano nare-receive ko sa Lord, yun ang binababa ko. At napaka maselan yun. Pag nagkamali ako, may iba ang sitwasyon natin. Kaya nga even, maging sa turo, inihingi ko. Pag nagpapatay ako, nagpipray ako, Lord, give them the right word. Bakit? Responsibilidad ko kayo. Akong may responsibilidad sa inyo. Bakit? Ako yung pastor na tinawag ng Lord dito. At salamat na mayroong ni-raise up ng Lord na nakakakita, naririnig. Bakit nga naririnig ng ganun lamang? Yung grabe na sunod-sunod. Because of the gift. Kaya hindi mo maririnig ng Lord na ganun pag walang gift. Pero bakit may naririnig ka? Because of your relationship, pero hindi kagaya ng sa Kanya. Bakit ganun? Kasi yung gift ang nagtatrabaho. Naintindihan natin? And we thank God for it. Sana nga sabi ko nga, Lord, bigyan mo pa kami ng regalo. Gusto ko yung gift of miracles. Yung may ilihans mo. May yung gwapo ka. Ilihans mo yung angel, ang gwapo. Mula na birbir. Talagang angel. Hello? Si Norval Hayes, mayroon siyang gift of miracles. At lagi nilang sinasabi, nag-ooperate ito as the Spirit will, not as man's will. Yun yung tama doon. No, nasaan na ako? Peter's unusual experience resulted in deeper reverence to God. Alam niyo, pag nararanasan mo ang Lord, napapalapit ka sa Diyos.
mas lalo ang nagpapakumbaba. Reverence, ang takot-takot mo'y Diyos. Listen, i-explain ko yun, ang takot-takot sa Diyos. Amaya-may ito ang takot na Diyos. Pero, aliwan ibig sabihin niya, una arawiraad, kasalanan. Amaya-may ito, sekunda, ang takot ko'y Diyos, pero mantatakaw. Ang takot ko'y Diyos, pero may chichismisan. Ang takot ko'y Diyos, pero didiralanday, kaparatan too. Ang takot ko'y Diyos, pero aga uno-honor. Hindi yun yung reverence na tinutukoy niya. Yung reverence na nakita niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. Nakita niya yung kalakihan ng Diyos. Kaya nga ang susunod dyan, sunod na lang siya ng sunod. Bakit? May takot siya sa Diyos. Makikita mong may takot sa Diyos, sunod siya lang ng sunod sa Diyos. Pero ang walang takot sa Diyos, hindi yan susunod sa Diyos. E pag sinabi mong walay takot ko Diyos, dapat nananang bilay mo, uno-honor ka Diyos. Amen? Question. Why aren't people involved? Why are people not being converted? Why do folks cause problem in the church? Bakit? Itong sagot. Lack of spiritual sight. Pangalawa, lack of seeing God as He is. Bakit maraming Kristiyano hindi nag-i-involve sa gawain? Listen, pag sinabing gawain, hindi lang yung nagsusunglid, tumatayo, nagpipreach. Kung nasaan ka at kung saan ka gagamitin ng Lord. No, manluluto ka, sasamitan mo, may lulutuin mo. Insan mo, patatawi pastor mo. Pero nung mo patatawin, ay, hamukin man. Hello? Kung saan ka ginagamit ng Lord, gamitin mo para sa kalwalhatian niya. Hello? Si General Centino. May General Centino eh. Yung AFP chief. At saka susunod na general yan. Amen. Pag hindi pa dumating ang Lord, right? Pag-frame, sir, agnim sabi katawan. O gabay minatilak. Joke labat. Di ba? Gamitin niya yon for the glory of God. Anything sa buhay natin, do it for the glory of God and you are serving the Lord. Nagluluto ka para sa kalwalhatian ng Diyos. Naglilinis ka para sa kalwalhatian ng Diyos. Nagbibilang ka ng pera sa kumpanya for the glory of God. Amen. Janitor ka for the glory of God. Asawa ka ng asawa mo for the glory of God. Anak ka ng magulang mo for the glory of God. Ano man ang gagawin mo for the glory of God. You are serving God. Hello. Kung anak ka, mansinup ka for the glory of God. Manlinis ka, mantupi ka, manpusak ka for the glory of God. Pakan mo'y pusa, pakan mo'y aso, pakan mo'y baboy for the glory of God. Kung minsan kasi ang alam natin paglilingkod man involved. Hindi totoo yun. Nasaan ka inilagay ng Lord, you can serve God. Diba? Manlalako kay pampa, santing na lupa. For the glory of God. Amen. Bakit hindi nag-i-involve? Lack of spiritual sight. Lack of seeing God as He is. Yun ang problema. Bakit? Listen. If we give time in the presence of God and in the Word of God, pasusolusyonan yung spiritual sight na yan. The more na malapit ka sa Diyos, the more na i-enhance yung spiritual sight mo. Nakikita mo kung anong pinapagawa ng Lord. Nakikita mo kung sino ang Diyos. Alam nyo, hindi nyo maalis sa akin pag sinabi ko sa pulpito na hindi ako pagkukulangin ng Lord. Totoo yun. Okay? Dahil naniniwala ako sa Diyos. Dahil nararanasan ko ang Diyos. Amen? Talagang ganun lang. And last, mayroon pang note. We need to continually be aware of God to see Him in His glory and majesty and might. We also need to see ourselves through the unclouded eyes. In Isaiah 6:5, King James,
Nung nakita ni Isaiah ang Lord, nakita niya sarili niya that mayroon siyang unclean lips. Listen, the more na nakikita mo ang Lord, the more na nakikita mo sarili mo that you are not deserving. Totoo yun. Bakit ka deserving? Because of the glory of God. Because of the Holy Spirit. Hello? Because of God. But now you can say, I am deserving not because I am deserving. I'm deserving because Jesus said, I deserve. I am blessed not because I am blessed, but because Jesus said, I am blessed. I am the Son of God, not because I say I am the Son of God, but because Jesus said, I am the Son of God. I belong to the kingdom of God, not because I said I belong to the kingdom of God, but because the word of God say, Jesus say, God say, the Holy Spirit say, I belong to the kingdom of the Son of God. Nakakita niyo yung diferensya doon? Hello? Bakit mo ngayon confident kang sinasabi ito? Because you see God as He is. At sinasabi mo, Lord, I don't deserve this, but because you said it, I will say it too. Amen? You don't deserve to go to heaven, but Jesus said, you deserve to go to heaven. Bakit? Because of the blood of Jesus. Alam niyo ba na gusto ng Diyos na may angas ka sa harapan niya? What I mean, gustong-gusto ng Lord na alam mo yung pangako niya, sasabihin mo, Lord, sinabi mo ha, yun ang gusto ng Lord. Ayaw ng Lord yun, kung kunwari, deserving na to. Sinabi na nga niya eh. Sinabi na nga niyang anak ka ng Diyos eh. Ano pang sasabihin mo, Lord, haliwa ka anak na Diyos, di mong, wala ka ng impyerno. Lord, agak bless, mong, manirap ka. Mansakit ka. Aliwan unsanting subilay mo. Get God to His Word. Hello? Kung anong sinabi niya, kunin mo. Bakit? Namatay si Jesus sa cross. Para doon. Para maging masaya ka. Para maging maganda ang relasyon mo sa Diyos. Para maranasan mong actually, ginawa ni Jesus yun eh. Ano bang gagawin mo? Sasabihin mo, Lord, I'm not. Yes, you are not, of course. But because Jesus said it. Si Bernard nga, lagi niyang kinukot yung 45 ng Psalms 2. Guwapo akong sigang tutuwa. Ako ang tabala, noon ito ibaga ng banjid satan. Kailangan lang ito ibabaga, guwapo ak. Sigang tutuwa. Paso tulawa. Imin kayo kuno. Nung nakita niya ang Lord, nakita niya ang kaluwalhatian ng Lord. Amen? Meron pa ba? Last. Deeper love for the lost. Listen. Alam niyo, pag nasa iyo ang Diyos, hindi posibleng hindi mo mararamdaman ito. Mayroon kang compassion dapat sa mga kaluluwa. Mayroon tayo dapat compassion sa mga kaluluwa. And Luke chapter 5 verse 6 and 10, B, King James, and when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes and their net break. Actually, yung pagpaparanas ng Lord kay Peter ay hindi lang actually para i-reveal ng Lord kung sino siya. Pero yun din yung greatest calling niya. Hello? Nung nag-obey siya, na-receive niya yung greatest calling niya. Na ano, ang sabi ni Jesus, now, hindi ka na mangingisda, but you will catch men. Listen, it's natural for us to feel the compassion of God because we are the children of God. Ano ang heartbeat ng Lord? Soul, soul, soul. Gusto ng Diyos, maramdaman natin yon. At ang Great Commission, hindi niya sinabing ang pastor, ang evangelist, ang prophet lang ang maghahayang ng salita ng Diyos. Ang good news. Sino ang may trabaho nun? Lahat tayo. Yung mga katrabaho natin hindi pa nakakakilala sa Lord, share the good news na may kaligtasan kay Jesus. Na kay Jesus magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan.
papasok sila sa langit because of the blood of Jesus. Hindi trabaho ng iisa, hindi trabaho ng fivefold, trabaho ng lahat ng nakakilala sa kay Kristo. Amen? Kaya natural ito na nararamdaman mo, agi ang may bahay ag nialigtas. Agi may kapitbahay ko ag nialigtas. Agi aramay agagik. Alam nyo, pinagpipray ko yung aking mga kapatid. Pero the right prayer, ang sabi ng Biblia, no? Ang sabi ng Biblia doon sa Luke 10 verse bago tayo pumunta doon. No, Jesus who drew fish to them is the same Jesus who will draw men unto Peter for soul winning. The truth is, the true message of this event is to save soul. Bakit? Ang sabi ni Jesus, I had come, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Naparito si Jesus para iligtas yung mga nawawala. Yung mga hindi ligtas. Kaya ang trabaho din nating mga mananampalataya ay para sila ay makaparinig ng good news na mayroong pag-asa kay Jesus, na mayroong buhay kay Jesus, na si Jesus ang katotohanan, ang buhay. He is the way, the truth, and the life. Na kapag tinanggap nila si Jesus, maiiba ang buhay nila. Pag tinanggap nila si Jesus, mayroon silang daan. Pag tinanggap nila si Jesus, malalaman nilang katotohanan. Hello? It's our responsibility. At anong sabi ng ang sabi ng Luke 10:2? Sabi niya, he was saying to them, the harvest is abundant, for there are many who need to hear the good news about salvation. But the workers, those available to proclaim the message of salvation are few. Therefore, pray, ask the Lord of the harvest to send out workers into His harvest. Nagpipray ko ang mga aldan, Lord, send more workers and laborers. Yun yung tama. Ang sanasinto pinagpipray ko, Lord, send more workers and laborers. Kung nasaan kayo pag-pray mo, sabi ko sa Lord, Lord, mag-send ka ng worker and laborer sa aking mga kapatid. Kasi kung minsan, aray agagi tayo, agda tayo dingil, ano. Pero nung minsan, manggamit sa Diyos sa katawan na may aromatuo. Not necessarily, hindi ikaw. Pero ang obligasyon mo ay to pray for the Lord of the harvest that He may send workers and laborers sa mga kapatid mo, sa mga kamag-anak mo. Yun ang ginagawa ko. I pray, maging sa Pilipinas. Lord, lahat saan man naroon ng mga Pilipino, I pray, send more workers and laborers towards them. And Lord, thank you sa mga kaluluwang magdideklara that Jesus is Lord. Amen. Tuwang-tuwa ako pagkatapos kong mag-pray, Lord, salamat sa mga makakakilala sa iyo. Pray. And it is normal na magkaroon tayo ng compassion sa mga kaluluwa. Bakit? Anak tayo ng Diyos eh. You'll hear the heartbeat of God, soul. Dapat ganun ka din. Mayroon kang compassion sa kaluluwa. Natanong, ang gapoy compassion mo sa kaluluwa, delikado man. Listen, if we have the Spirit of God, ganun din ang sinasabi niya, soul. It's normal. Hello? Conclusion. Psalms 47 verse 42 verse 7. Pinag-aralan ko kagabi ito. Ang ganda, kahapon, ang ganda. Siguro sa mga susunod na mga pagtuturo ay pag-aaralan natin ito. Ang sabi niya, deep called unto the deep. Because God is deep. Because God is deep. Listen, because God is deep. Sinong tinatawag niya? Yung mga deep. Tama yon na tinawag niya yung mga unqualified. Pero hindi nananatiling unqualified pag tinawag niya. Nagpapakalalim ka dapat. Pagkatapos kang tawagin ng Lord, hindi ka nananatili doon sa degree ng iyong pagkakilala, degree ng iyong pananampalataya, degree ng kabanalan sa buhay mo. Dapat lumalalim yon. Sinong pinagkakatiwalaan ng Lord? Yung mga malalim. The deep called unto deep. Bakit? Nasaan ang satisfaction natin? Sa Lord. Hello? Pakisabi sa katabi, tumayo tayong lahat.
magpakalalim ka. Magpakalalim tayo sa Lord. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. I pray. Nananalangin ako ng deeper commitment, ng deeper faith, ng deeper respect or awe sa iyo. Nananalangin ako ng deeper love for the lost. Lord, itong apat na ito I pray. Pwede bang i-ask mo sa Lord? Shakaralabakanda. I pray for the grace of God na lumalim tayo sa apat na ito. But God will allow His people to be deeper in His commitment to the Lord, deeper in His faith, deeper in respect or awe of the Lord, and deeper love for the lost souls. Hallelujah. Lord, pwede bang itaas natin ang ating kamay? Lahat ng gustong maging malalim. Pag-pray tayo sa Lord. Lord, we must be, sabi ng pag-aralan, we must be eager. We must be eager. We must be willing. It is not by our own might, kundi sa grasya ng Diyos. Now lahat ng may gusto, hingin ang grasya ng Diyos. Hingin ang grasya ng Diyos. Hingin ang kakayanan ng Diyos. Oh, Holy Spirit, we ask for the grace of God. Lord, palalimin mo pa ang mga taong ito. Palalimin mo pa sila sa kanilang commitment sa iyo. Palalimin mo pa sila sa kanilang pananampalataya sa iyo. Palalimin mo pa sila sa kanilang pagkakilala sa iyo. Palalimin mo pa sila, Panginoon, sa kanilang compassion, Panginoon, yung kanilang pagmamahal sa mga hindi pa nakakakilala. Lord, I pray, hallelujah. Oh, I pray for mercy. Mercy sa trono ng Diyos. Down, that will flow sa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah. Hallelujah. Shandalabakan na labahaya labasika labakaya. Oh, hallelujah. Oh, deeper in love with you. Oh, deeper in love with you, my King. Oh, hallelujah. Oh, shandalabakala basika labakaya. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Lord. Lord, patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Salamat. Naihasik ko sa kanila ang binhi na maging malalim ang bawat isa. So be it. Lord, so be it. So be it. Maging malalim ang binhing ito, Panginoon. Maging malalim ang binhing ito, Lord. Lord, dadatnan mo kami deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, hallelujah. Deeper in love with Jesus. Oh, hallelujah. So be it. So be it. So be it. Hallelujah. Deeper faith. Deeper commitment. Deeper respect. Deeper loss. Deeper love of the lost. Deeper compassion. Deeper faith. Deeper commitment. Lord, do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng tumanggap, say hallelujah. Lahat ng tumanggap, say thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Palakpakan natin ang Lord. 10 seconds clap offering. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hallelujah!
One more thing, O God. I pray, Lord, sinabi mo, Panginoon, noon pa, that you will honor my prayer because I believe in your word. Lord, I pray, pwede bang pakitaas yung kamay? Mananalangin ako ng apoy. Hallelujah. Lord, apuyan mo ang iyong mga anak sa lugar na ito. Holy Spirit, I pray for fire. Fire! 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 Hallelujah! Fire! I pray for fire! Fire! Lord, fire! 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 Apoy sa paglilingkod! Apoy para maglingkod! Apoy para i-please ang Lord! Apoy para gawin ang kalooban ng Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Oh! Hallelujah! Deeper! 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 Deeper, I'm in love with you! Deeper, I'm in love with you! Hallelujah! How I long to be deeper in love! Hallelujah! Hallelujah! Lord, salamat, ikaw ang mataas na Diyos, makapangyarihang Diyos, maibiging Diyos, maawaing Diyos, magrasya na Diyos, wala kang katulad. Hallelujah! Walang maikukumpara sa'yo. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, sa'yo lamang. Hallelujah! Hallelujah! Lord, thank you for your presence. Samahan ang bawat isa ng iyong presensya. Pag alis nila mamaya, Panginoon, samahan mo sila. I pray. At manatili yung apoy na ibinuhos sa kanila sa umagang ito. In Jesus' mighty name, this we pray, and everybody say, Amen.